Minsan, hindi ko alam kung ano ang mas masahol. Yung taong gumagawa ng mali o yung taong alam mong tama pero walang ginagawa. Paolo, gising! Gising! Paolo, gising! Paolo, gising! Paolo, gising! May 9 ngayon. Ayaw nga pala. Tara. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their guns. Hindi ka ba nag-isama? Saan? Sa ganito. Oh? I mean, lagi na lang, pero wala namang nangyayari. Okay naman ah. Ano bang gusto mo? Basta? Alam mo? Ang labo mo. Mas malabo ka pa ata sa nangyayari sa'yo. Hindi malabo. Nagbubulag-bulagan siya. Uy, nakita mo ba si Iris? Nandun na ata sa loob. Ash, alam mo kung nasan si Iris? Nasa loob na. Sige, thank you. Uy, Nasa loob na sabi. Ikaw pala. mukhang nakakarami ka na sa mga nagtatanong kung nasan si Alisa. Sobra. Tingnan mo, parang friendship day ni Iris. Oo nga eh. Ewan, pasok na tayo, mag-aalas 3 lang. Mabuhay! It's nice to see you. Magandang hapon, klase. Magsiyo po na kayo. Kayo mga bata talaga, masasabi niyo naman sa wikang Filipino, gamitin niyo na. Pero dahil espesyal nga ang araw na ito, magsisalita tayo sa wikang komportable tayo. Pero tandaan niyo, ang pagsasalita sa wikang Filipino ay isa sa mga hinihikayat ng bago nating curriculum. Ano nga ulit yun? Rosel. K-12, ma'am. Ikaw, Rosel, bilang isang estudyante, ano-ano mga changes na naganap ng maipasa ang K-12? Dati po, 30 students kami. Ngayon, 15 na lang. Hindi na po kasi kinaya yung bigat ng 6 na taon. Pero sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Di ba dyan tatamad-tamad lang? Tinaguri ang pag-asa ng bayan pero hindi nyo naman pinapanagutan. Kakalungkot lang. Ano pong masama doon, pero quality is more important than quantity. Kung mahaba nga ang oras ng pag-aaral pero mababa ang Rosel, iban mo yung buhok mo. Ma'am? Sabi ko, itali mo gaya ng pinapagawa sa mga klase mo. Ma'am! Naisip ko lang po. Hindi mo kailangan mag-isip. Tali mo na. Good. Practice that, class. We are sustaining the tradition of obedience and discipline, so we can have peace and order. We don't want to create the same mistakes we did in the past. Going back, Iris, can you tell us the day today? May 9, ma'am. JR, anything to add? May 9:26 ma'am. Correct. So, Ranzel, ano ang tradisyong nagaganap sa eskwelahang ito tuwing sasapit ang May 9? Class elections po ma'am. Bago ang lahat, pipili muna tayo ng isang counter mula sa draw lots. Iris Gonzalez. So therefore, I open now the May 9, 2016 class elections. So the nomination for Muse and Escort is now open.
I nominate Oela Salazar for class muse. Si Wela, Muse? Problema mo kay Wela. Wala. Pero di ba yung Muse? Representative ng session yun. Eh di ba may issue si Wela last year? Yung sa... Eric, stop na. Baka may makakita pa sa atin. Walang makakakita sa atin. Eric, please. Ano na naman? Tatakbo ako next year. Sige, sasamahan kita. Elections, please. Ano ba naman, babe? Kahit ano namang mangyari, ikaw pa rin mananalo. Hoy, ano yan? Alam ko na compare na sila nun eh. Oo, nakita ko nga yun eh. Sa office ako nun. At alam nating lahat na hindi lang once nangyari yun. Dapat na-expel na sila nun eh. Ano ba nangyari? Siyempre, si Eric, athlete, favorite pa ng PEM department. Natural, may mga backer na teacher at admin. Pero teka, bakit ka nasa office nun? Nag-report ako ng bullying case. Extortion sa grade 7. Grabe nga eh. Yung kay Felix Salazar. Pero syempre, wala namang nangyari. Bakit? Bakit walang nangyayari? Alam mo na yun, same team, same department, same backer. Grabe, ang swerte naman pala nila Eric at Felix. Pero kuya, tingnan mo nga, si Bella obvious natin. Mas maswerte siya. May nakakalimutan ba ako? Oo, wala naman. Baka naman natin si Miss Oela Salazar, ang ating class muse. Now, let's move on. I open the nomination for the position of escort. I nominate Mr. Felix Salazar for escort. Okay, anyone else? Huwag na, tatagal lang eh. Okay na yan. Okay. Let's give a round of applause for Mr. Felix Salazar, our class escort. Ako lang ba? O bulok ang utak ng mga tao dito? Ano ka ba? Ganito naman lagi ah. Let's move on to the next. Ash, I open birthday the mo ba ngayon? Hindi pa. Bakit? Ewan. Feeling ko kasi talaga may nakakalimutan ako eh. Cellphone mo. Dito naman. Ikaw. Ito ba din? Di ba matagal na si Ryan? Palitan mo na kaya? Okay na to. Sanay na naman din ako. Uy, nominated si Judy oh. Si Judy? May Facebook ba yun? Wala. Asa ka pa. Wala nga rin natin cellphone yun eh. I wonder kung paano siya nabubuhay. I wonder kung paano nga tayo ma-update about sa school. Oo nga no. Pero di ba naman siya... Ang dadan mo kasi, ayan no, Judy Salazar. Ash, anniversary ba natin ngayon? Gago ka ba? Hindi nga tayo eh. Eh, hindi ba? Ewan, feeling ko kasi may nakakalimutan talaga ako. Paano mo makakalimutan ng wala? Sige nga. I officially open the nomination for class treasurer. I nominate Francis Porong for class treasurer. Fancy. No! I nominate Richard Salazar for treasurer. Yun eh! Talaga eh. Ano ba? Yes, si Richard yan. Ang gwapo-gwapo kaya. And one more thing. Yung ate and kuya niya last year made a really good impression. As in, history talaga. And syempre, kung sinong puno, siyang bunga, di ba? Pero actually, ang gwapo niya lang kasi talaga. Eto si Francis ang kilala ko. Math club president siya, di ba? Kaya naging successful ang math club dahil sa kanya eh. Kasi siya magaling leader at masinop sa pera. Nah, never heard. Kawawa naman si Francis. Never. Again, last mo kami nyo if puno kayo kay Richard. 1, 2, 3, 4, 11. Majority of the class voted for Richard. I say he is to be left as the class treasurer. Any objections? Paolo, huwag na yun. Pero- Huwag kang gumawa ng gulo. Yes, Paolo? Second demotion. Oh, I forgot that custom a while ago. But that's not very important anyway. But thank you, Pao. Let's give a round of applause for Mr. Richard Salazar as our elected class treasurer. Thank you, Paolo. Wala yun. Pero feeling ko talaga may nakakalimutan ako. Wala nga. Pero seriously. Thank you, Paolo. I guess we can proceed to the nomination of secretary. I nominate Patricia Guerrero for class secretary.
Meron pa bang lalaban kay Pat? I nominate MJ Salazar for class secretary. Ano ba namang sistema to? Wala nga si MJ dito dahil late naman siya eh. At nakita niyo na ba yung mga notebooks niya? Siguro hindi pa, kasi wala naman. Tapos, Mr. Paulo, sa pagkakatanda ko, wala naman sa batas ng institusyong ito na hindi pwedeng tumakbo ang isang mag-aaral na wala sa klase. pero ma'am, naisip ko po No, Paulo, hindi mo kailangan mag-isip. Just follow Iris' lead. I demand obedience. Gano'n ba kahirap yun? Sit down. Anyway, Iris, Sino boto kay MJ Salazar? Taas niyo kamay niyo. 1, 2, 3, 4, 11. The majority voted for MJ Salazar. Any objections? none. I second the motion. Move on to the next. I open the nominations for Vice President. I, Richard Salazar, nominate my friend Jeffrey Taruk for Vice President. Any objections? I mean, anyone else? I nominate Michael Makilan for Vice President. Actually, pinagtitipan lang ako ng mga to eh. KJ Neto. Oo nga, masaya naman maging officer eh. Pandadag din sa Star Awards. Ayos nga yun eh. Ayaw mo ba nun? Okay na yan. Okay. Those who are in favor of Jeffrey Taruk, raise your hands. 1, 2, 3, 40. Okay, let's give a round of applause for Mr. Jeffrey Taruk, our class Vice President. And now, let's move on. Pupunta na tayo sa pinaka-importanteng posisyon. I open the nominations for the class president. I nominate Stephanie Salazar for president. Ewan ko na lang kung may masabi ka pa dyan kay Tef, ha? Almost perfect na yan, eh. Stephanie Salazar. Bakit nga naman hindi? Lahat ng checklist ng pagiging isang class president, nasa kanya na. Una, martir. Yung kahit naaabuso na yung kabaitan niya, nagpapanggap pa rin siyang masaya siya. Okay lang, kaya madaling mo kalma tsaka libre na. Please, sige na, please, parang ako. Sige na nga. Bait ko talaga. Bye. Sige. Uy, Tiff! Oh, si Ma'am Season, yung teacher natin sa AG, pinapakuha niya daw yung lunch niya sa'yo, sabi niya. Nagugutom na daw siya eh. Bakit siya nagpapakuha? Ewan ko, inutos niya lang yung sabihin ko sa'yo, kaya nakita kita. Ano ba naman yun? Sige na, dadalhin ko na. Thank you! Sige. Uy, Tiff! Ano yun? Pinapatawag ka ni Ma'am Sanchez. Kailangan niya na daw i-schedule niyo ng English month for this month. Ngayon na. Bakit ngayon lang niya ni-remind? Ang tagal na nun na. Hindi ko nga din alam eh, pero kailangan ka daw niya. Ano ba pa naman gagawin niyo? Sige. Thank you, Faith! Sige. Dalawa, no sense of authority. Kapag tumayo siya sa harapan at nagsalita, parang may isang multong hirap na hirap dahil wala namang nakikinig. Minsan, kailangan pang gamitin ng mga katagang. Guys! Makinig naman kayo! Cooperation naman Pero syempre, walang effect yun. At ang pinakamahalagang requirement sa lahat, And for another Top award, one. Stephanie Salazar. ewan ko ba? Dahil ba sa pagtitiwala sa katarungan niya? O wala naman kasi talagang maisip na iba? Kung ano man yun, hindi effective. Dahil sa ngayon, ang eleksyon, parang hindi na isang pagkakataon, kundi isa na lamang tradisyon. Uy, paano gising? O ano na? Alam mo yung mata mo bukas, pero utak mo wala. Siguro yung utak mo yung nakakalimutan mo, no? Hobby mo na yan, ah. Kasi naman sa'yo, mukhang nakalimutan mo nga kalahati ng katawan mo eh. Sobrang liit mo. So, pikon. Ako pa, Ako? Pikon talaga ako. Sino ba namang hindi mapipikon dyan? Thank you, Iris. Hanggang sa muli. Once again, class, let's give a round of applause for our newly elected officers of the year 2016. Okay, you may go now. Class dismissed.
Pero yung officers, kailangan ko munang kausapin. Thank you, Mrs. Salazar. Ang bagay niyo naman. Hello, Mrs. Wait lang. Baka may nakakalimutan ako. Bag, check, wallet, dito. Relo. Ano ba ba yun? Cellphone. Ito lang, boss. KFC o McDo? Wait lang, Pao. May tatanong ako sa'yo. Ano? Bumoto ka ba? Hindi, wag kayong pumasok. Yung kaibigan ko po. Hindi ligtas, hindi ligtas. Shit! Ginagawa mo dito. Tinakot mo ako. Gusto na tayo kung may hostage taking. Hindi, okay na. Huwag na matakot. Narinig mo naman yun, di ba? Paano na? Ano ibig sabihin nito? Huwag mo sabihin sa akin kung gumawa ng ito kanina. Nakaw ko sa papa ko. Sinadya ko mawala sa captain. Baka di na ako graduate sa ginawa ko. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Ano ba pumasok sa utak mo? Wala naman ang gustong patayin. Gusto ko lang manakot. Para saan tong envelope? Basta promise mo, supervision mo lang tumutusan. Wait lang. Saan ka pupunta? Kausapin mo ako. Punta ako sa principal's office, amin ako sa ginawa ko. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kahit itago mo pa ang katotohanan, kailangan nila ng lahat. Uy! Galing mo! Grabe, gold medal! Sakto o golden year pa naman. Kaya ano ko ito? Hindi, kasi may parang di ko magagawa. Ano yun? Grabe na mga lalaki. Walang kailangan sa'yo. Huwag talaga, sige. Sige muna na ka, bye-bye. Bye! Matagal na rin natin ito pinag-uusapan, simula pa noong naging magkakasi tayo nung first year. Pero bago ang lahat,
Manumbalik muna tayo sa mga unang linggo natin bilang estudyante sa institusyon na ito. Late na naman tayo May 1-4. Ay, ako din. Uy, ako rin. Sige, may na rin ako. Ba yan? Baka magagalit na naman yung counselor na natin. Thank you. Sige, salamat. Ito pa yun na late. Uy, alam mo everything. Palitan mo nga yan. Okay. Diyos ko, takot ka ba sa grades mo? After lunch pa yan Wait lang. Kaya pala everything nilagay mo kanina. Kasi naman, kagabi 8 na ako nakauwi. Tapos bili pa materyales para sa project. Tapos, nakumpis ka yung lisensya ng driver ng jeep. E naganap pa ako ng jeep. Kailangan connect. Eh di nasayang oras ko. Tapos pag-uwi ko, pinaglaba pa ako. Tapos naglalaba ako, kumakain na sila. Eh di, after nun ako pa nagugas ng pinggan. Tapos nanood pa ako ng news, eh may report pa. Ikaw, anong dahilan mo? Ba't ka late? Traffic, as usual. May jeep nga, magaling mo puno. Ano mo sabihin ko? Sen, puno agad ang mga jeep. Diba yun? Yun nga, sabi nila gumising ng maaga, pero ang dami nilang pinapagawa. Tulog na buong pamilya ko at 2:00 na ng madaling araw. Paikot-ikot pa rin ako sa mga pahinang hindi ko na gaanong naiintindihan dahil sa puyat. Uminto muna ako sa pagsagot ng assignment dahil sa tingin ko naman, kung ano man ang magiging kapalaran ko, tiyak na hindi ito manggagaling sa kung anong magiging score ng mga pinapagawa sa amin sa paaralan. Naging tambayan na natin yung upuan sa may hardin. At noong tinawag na nga tayo ng teacher 1 by 1 para malaman kung anong naging score sa exam, tumakas ka sa takot at sinundan kita. Takot ka ba sa grade mo? Hindi. Binahiwatig kasi na bobo kami. Uy, wag mo sabihin yan. Hindi ka naman bobo Sino pa talaga nang galing yan? Dali na lang kasi yan. Kasi you're running for honors. Hindi naman ako talentado Baka ka mo, talentado. Pero di mo pa naipapakita. May kilala nga ako dyan, ang galing magsulat pero nahiya siyang pabasa sa amin. Tapos may magaling sumayaw, magaling kumanta, pero di sinusuportahan. Nakakalungkot lang isipin na hindi sila gaano binibigyang pansin. Di tulad yung mga susunod na scientist o mathematician. Sabihan naman ako na ang paaralang ito ay tumututok sa lahat ng contest na nagdadala sa pangalan ng ating paaralan. Tatanggapin ko yan, pero magbalik nga tayo sa kalagayan natin kanina. Bakit? Bibitayin ka ba kapag 5/25 score mo sa quiz? Hindi. Pero parang yun na rin yung pahiwatig ng teacher. Tignan mo, dami tuloy nagpipiling bobo kasi napipilitan sila sa mga bagay na hindi naman sila interesado. Bakit yung mga alumni natin, di ba, kilala mo yung mga sikat? Alam mo ba yung rank nila nung nag-aaral pa sila dito? Hindi. Pero ba't nahabol mo pa rin maging top 1? Sinagot ko na lang sa'yo noon na sabay tayong tatanda at nakasisiguro ako na wala naman akong kakilala sa labas ng paaralan na magtatanong kung anong naging rank natin. Kung hindi nagkaroon ng fumigation, baka hindi natin matatalakay ang tungkol sa pangungopya ng mga estudyante. TGIF! Kala mo na, assignment bukas. Hindi na ako ni Papa ngayon Ito nga, samahan mo na kita. Ay, may chika ako ngayon. Alam mo yung na-dengue? Kukunwari lang po. Nanindahan ko naman yun Yung ako nga nagkasakit. Doble na sa akin ng mga magulang ko. Para namang may magagawa sa akin ng sequence. Sabi ka naman, buting na magulang ko gano'n. Nung kasakit ako, teacher, nahawa. So isang linggo sila na party dito. Hindi ko binigyan ako ng special project. Hindi
siguro nagkasakit. Sakit ako. So you mean may kinalaman ng mga teacher? Hindi naman. Kasi, pag nanganganib lang ang buhay ko, nakikita nila ang tunay kong halaga. So wala na sa isip ng teacher ang magbagsak. Ang ganda mo naman. Oo, yung mga nangungo, kaya may kinalaman mga teacher doon. Kahit mas nauna ka pang umalis noon, ang sagot mo ang hindi nakaalis sa isip ko nang sabihan mo kung wala na dapat mangungopya kung pahahalagahan ng guro ang karunungan ng mag-aaral at hindi ang grado niya. Ang hindi ko malilimutang panahon ay yung nagkawalay tayo ng section. Pagkalipas ng 1 taon, may balita ka. Natabi tayo. Hindi ka nakabalik na nanonood, no? Hindi. Hindi ko pagkalala sa nangyari. Nung nagtagal ko sa Star Section, umiyak ka kasi ayaw ko sa non-stop. Hindi nga, mag-distent para sa akin. Gusto ko na nga lang manatili ito. Oh my God! Hindi babalik ka na? Salamat, pero parang di ako sa'yo. Bakit? That's only okay. Kaya ako nung una ko nalaman na Star Sec ako. Pero nung panahon nandun naman ako, nilaman ako ng mga kaklase ko. I'm sorry to tell you, pero isa ka dun sa mga nakapak sa akin upang mabot ko. Water under the bridge. Yung sarili ko, nalaman ko na star ako. Mindset ko kasi, ka-level ko kayo. Pero unti-unti na rin nasagot sa akin na mali pa lang lahat na naghahangad ako sa star. Alam mo, wala talagang Star Section. Ang paglalaro ay isang ilusyon. Hindi malaki ulo mo. Hindi matagal na kita kinalaman. Ano naman mga nalaman mo sa non-star? Akala ko nung una, alis ka nito. Pero yung pinakamahalagang sektor ng paaralan. Walang magkaklase na pagpareho ng pangalan. Wala naghahabol sa ranking. Hindi pa taasan ng views ang kasalan ng tunay na talento. Hindi kaibigan ko ang lahat. Hindi malaya ako. Tingnan ang report card mo. Yes! Magkaklase tayo! Pero malungkot! Hindi naman ako masyadong malungkot. Saya naman ako kasi kakasama ko na kayo ulit. Pero, yun lang, nakita ko na naman yung mga tao nagpapagsak sa akin. Inalok mo pa nga sa akin na magpalipat na lang tayo pareho sa non-star. Inamin ko sa'yo agad na baka isipin ng ibang tao na hindi ako magaling. Sana, mabuwag na talaga ang ganitong uri ng diskriminasyon. May mga tagpo lang na hindi may iwasan. Ba't naka-jacket ka? May lagnat ka na naman ba? Kaya ka-absent kahapon? Wala tuloy yung kasama sa clearance. May problema ba? Sabihin mo lang. Nakakainis papa ko. Kailangan pa niya kasi na top 7 na rank ko overall. Di ba dapat masaya siya dun? Paano kaya kung nalaman niya rank ko? Hindi ko na nga iniintindi rank ko. Tapos, malalaman niya pa na rank 7 lang ako. Ano kasi sa'yo masama? Uy, ano yan? Tignan mo to. Laki. Oh my God. Oh. Ang dami mo. Ano ba naman? Top 2 naging top 7? Paano pa kaya kung nalaman niya kalagayan naming mga bobo? Hindi nga eh! Ang babo niya magalit ang ina. Gusto nila akong patayin. Inunahan ko na sila. I like the way you're not afraid. You got the world planned in your mind. People say you cannot do
but they don't know a friend like you. The girl you love has gone away, still too young to know her heart. She'll return her love renewed, 'cause she'll never find a friend like you. When I had no one to call, all the world had shut me down. I showed up at your door so blue. Thank God I had a friend like you.